Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Clarice. Sumulat ako sa inyo dahil parang sasabog na ang dibdib ko sa bigat ng nararamdaman ko. Kasalukuyan akong nakatira dito sa isang subdivision sa boundary ng Antipolo at Teresa, Rizal. Tahimik ang buhay namin dito? O akala ko lang na tahimik hanggang sa kumatok ang katotohanan sa mismong pintuan ng bahay namin. 10 na kaming taon na kasal ng asawa kong si Marco. Kung tatanungin mo ako noon, sasabihin ko sa iyong siya na ang perpektong lalaki. Masipag, mapagmahal, at higit sa lahat, tapat. Engineer si Marco sa isang malaking construction firm. Samantalang ako naman ay isang home-based virtual assistant. Dahil wala pa kaming anak, ang buong atensyon at pagmamahal namin ay sa isa't isa lang nakatuon. Ngunit isang maulan na hapon nitong nakaraang buwan, habang nagluluto ako ng hapunan, may tumunog na doorbell. Akala ko ay si Marco na dahil coding siya nung araw na yon at maagang uuwi. Pero pagbukas ko ng gate, isang batang lalaki na siguro ay nasa 7 taong gulang ang nakatayo doon, basang-basa sa ulan, at may hawak na maliit na backpack. Kasama niya ang isang matandang babae na nagpakilalang Aling Marta. Dito ba nakatira si Engineer Marco Salvador? Tanong ng matanda. Opo, bakit po? Ano pong kailangan nila? Sagot ko, habang kinakabahan na ewan. Ito po si Liam, turo ng matanda sa bata. Anak siya ni Marco kay Vanessa. Pumanaw na si Vanessa noong 1 linggo dahil sa sakit at wala na kaming ibang matakbuhan. Sabi ni Vanessa, bago siya malagutan ng hininga. Dito ko raw dalhin ang bata dahil ito ang huling address na ibinigay ni Marco sa kanya. Ate J, parang gumuho ang mundo ko sa sandaling iyon. Tumingin ako sa bata. Noong una, ayaw kong maniwala. Pero nang tiningnan ko ang mga mata ng bata, ang hugis ng kanyang ilong at ang paraan ng pagnguso niya habang nanginginig sa ginaw. Parang nakatingin ako sa batang bersyon ng asawa ko. Kamukhang kamukha niya si Marco. Pinatuloy ko sila dahil hindi ko naman kayang tiisin ang bata sa gitna ng ulan. Habang pinatutuyo ko ang buhok ni Liam, dumating si Marco. Ang saya-saya pa niya pagpasok, may dala pang pasalubong na litson manok. Pero nang makita niya si Aling Marta sa sala at si Liam na nakaupo sa sofa namin, nabitawan niya ang plastik na dala niya. Marta? Liam? Bulalas ni Marco. Ang boses niya ay puno ng gulat at takot. Doon ko nakumpirma, kilala niya sila. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito paninira. Totoo ang lahat. Marco, ano to? Mahinahon, pero nanginginig ang boses ko. Sino sila? Totoo ba ang sinasabi nila? Hindi makatingin ng diretso si Marco sa akin. Lumapit siya kay Liam at hinawakan ang balikat nito. Pero agad ding bumitaw nang makita ang talim ng tingin ko. Clarice, ipapaliwanag ko lahat. Hindi ko sinasadya na itago to sa'yo ng ganito katagal. Simula niya. Doon nagsimulang bumuhos ang masakit na kwento. Sabi ni Marco, nangyari raw ang lahat noong unang taon pa lang ng aming kasal. Nagkaroon sila ng isang weak moment ni Vanessa na dati niyang karelasyon bago pa man kami magkakilala. Isang beses lang daw yun. Isang pagkakamali na bunga ng kalasingan sa isang reunion. Akala raw niya ay tapos na ang lahat hanggang sa makipag-ugnayan si Vanessa makalipas ang ilang buwan para sabihing buntis ito. Nagpadala raw si Marco ng pera buwan-buwan. Binigyan niya ng suporta ang bata pero nakiusap siya kay Vanessa na huwag silang magpapakita sa akin
dahil ayaw niyang masira ang pagsasama namin. Napakasakit, Marco. Sabi ko habang humahagulgol, 10 na tayong taon. 10 na taon mo akong niloloko. Buwan-buwan kang nagpapadala ng pera sa kanila habang ako, iniisip ko kung bakit hindi tayo makabuo, kung bakit tayo lang dalawa, samantalang may pamilya ka na pala sa labas. Sumingit si Aling Marta, ang nanay ni Vanessa. Hiya, pasensya na. Wala na kasing mag-aalaga sa bata. Ulila na siya. Ako naman ay matanda na at may sakit na rin. Hindi ko na kayang buhayin si Liam. Ate Jay, hindi ko alam ang gagawin ko. Sa isang iglap, ang tahimik naming bahay ay napuno ng tensyon. Si Liam, na walang kamuwang-muwang sa kasalanan ng mga magulang niya, ay nakatingin lang sa amin habang kumakain ng tinapay. Nakikita ko sa kanya ang mukha ng asawa ko at bawat titig ko sa kanya ay parang saksak sa puso ko dahil siya ang buhay na patunay ng pagtataksil ni Marco. Lumipas ang mga araw at nanatili si Liam sa bahay namin. Hindi ko siya matiis dahil bata siya, pero bawat kilos niya ay nagpapaalala sa akin ng sakit. Nadagdagan pa ang gulo nang malaman ng mga biyenan ko ang tungkol kay Liam. Ang biyenan kong babae na si Doña Esmeralda, imbes na kampihan ako, ay tuwang-tuwa pa dahil sa wakas ay nagkaroon na raw ng apo sa tuhod ang pamilya Salvador. Clarice, tanggapin mo na lang ang bata, sabi ni Doña Esmeralda nang bumisita siya sa bahay. Dugo at laman niya ni Marco. Kasalanan din ninyo dahil hanggang ngayon ay hindi niyo ako mabigyan ng apo. Siguro ito na ang sagot ng langit sa hiling ko. Halos himatayin ako sa sinabi ng biyenan ko. Ang sakit-sakit na nga ng ginawa ng asawa ko, pati ang pamilya niya. Parang ako pa ang pinalalabas na may pagkukulang. Isang gabi, habang tulog na si Liam, kinausap ko si Marco sa kwarto. Marco, hindi ko kaya. Sabi ko sa kanya, gusto ko nang makipaghiwalay. Hindi ko kayang gumising araw-araw na nakikita ang bunga ng panloloko mo. Lumuhod si Marco sa harap ko. Umiiyak siya at nagmamakaawa. Clarice, please, wag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Isang malaking pagkakamali lang yun. Ngayong wala na si Vanessa, tayo na lang ang pamilya ni Liam. Parang awa mo na. Huwag mong itapon ang 10 nating taon dahil sa isang batang walang kasalanan. Pero Marco, paano naman ako? Paano ang nararamdaman ko? Tanong ko sa kanya. Habang nagtatalo kami, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon si Liam, hawak ang kanyang unan. Papa, bakit po kayo nag-aaway? Galit po ba si Tita Clarissa sa akin? Natigilan kaming dalawa. Tumingin si Marco sa akin, humihingi ng tulong gamit ang kanyang mga mata. Pero ako, nanatili akong tulala. Gusto kong sumigaw, gusto kong itaboy ang bata. Pero ang liit-liit niya at kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Dito na pumasok sa eksena ang pinsan ni Marco na si Rico, na dati ring may lihim na pagtingin sa akin. Nabalitaan niya ang nangyari at agad siyang pumunta sa bahay para damayan daw ako. Clarice, hindi mo kailangang tiisin yan. Bulong ni Rico sa akin nang kaming dalawa lang ang nasa kusina. Kung ako ang nasa posisyon ni Marco, hinding-hindi kita lolokohin. Deserve mong maging masaya, Clarice. Deserve mong mahalin ng buo, hindi yung may kahati ka, lalo na't bata pa ang kahati mo. Naguguluhan ako, Ate Jay. Sa isang banda, mahal ko si Marco at naaawa ako kay Liam. Pero sa kabilang banda, parang unti-unti akong kinakain ng poot at selos. Pakiramdam ko ay hindi na ito ang bahay na binuo namin. Pakiramdam ko ay isa na lang akong extra sa sarili kong buhay. Dagdagan pa ng katotohanan na nalaman ko mula kay Aling Marta na hindi lang pala isang beses na pagkakamali ang nangyari sa kanila ni Vanessa. Ayon sa matanda, madalas daw bumisita si Marco sa kanila sa probinsya noong mga nakaraang taon kapag sinasabi niyang may out-of-town seminar siya. Nanlambot ang mga tuhod ko. Ibig sabihin, mas malalim pa ang naging ugnayan nila. Hindi lang ito basta aksidente. Ito ay isang parallel life na itinayo ni Marco habang kasama ako.
Napagpasyahan kong puntahan ang kumpanya ni Marco para kausapin ang kanyang boss at matalik na kaibigan na si Sir Gary. Gusto kong malaman kung totoo ba ang mga seminar na yun. Clarice, ayaw ko sanang makialam sa buhay niyo ni Marco. Malungkot na sabi ni Sir Gary. Pero bilang kaibigan, hindi ko na kayang makitang niloloko ka. Ang totoo niyan, maraming beses na hindi naman seminar ang pinupuntahan ni Marco. Pinagtatakpan lang namin siya dahil mahusay siyang empleyado at ayaw naming magkaproblema ang career niya. Doon na nagdilim ang paningin ko. Umuwi ako sa bahay na may dalang matinding galit. Pagdating ko, naabutan ko si Marco na masayang nakikipaglaro kay Liam sa garden. Mukha silang masayang pamilya. Isang pamilyang kailanman ay hindi ko mabubuo kasama siya dahil sa kanyang mga lihim. Marco, lumabas ka dyan! Sigaw ko. Gulat na gulat si Marco. Clarice, bakit ka sumisigaw? Nakikita mo namang may bata. Wala akong pakialam sa bata. Bulyaw ko. Nalaman ko na lahat, Marco. Yung mga seminar mo, yung pagbisita mo sa probinsya, lahat. Sinungaling ka, traidor. Dito na lumabas ang tunay na kulay ng sitwasyon. Hindi na lang ito tungkol sa isang anak sa labas. Ito ay tungkol sa isang dekada ng sistematikong pagsisinungaling. Habang nag-aaway kami, biglang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Isang babaeng nakauniporme ng pulis ang bumaba. Siya si Officer Sarah, ang kapatid ni Vanessa. Nandito ako para kunin si Liam. Matigas na sabi ni Sarah. At nandito rin ako para siguraduhin na pagbabayaran mo, Marco, ang lahat ng panloloko mo sa kapatid ko bago siya namatay. Nagkatinginan kaming lahat. Tila mas lalong sasabog ang gulo na akala ko ay sagad na. Nagulat kaming lahat sa biglaang pagdating ni Officer Sarah. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit habang nakatingin kay Marco. Agad niyang nilapitan si Liam at hinarang ito sa likod niya na tila ba pinoprotektahan ng bata mula sa sarili nitong ama. Anong ibig mong sabihin, Sarah? Tanong ni Marco na halatang nanginginig ang boses. Ako ang ama ni Liam. Bakit mo siya kukunin? Saka mo na ako tanungin tungkol sa pagiging ama mo kapag naipaliwanag mo na kung bakit hindi mo sinipot si Vanessa sa ospital noong huling gabi niya. Sigaw ni Sarah. Alam mo ba na bago siya mawala, pangalan mo ang tinatawag niya? Pero nasaan ka? Narito ka, nagpapakasarap sa buhay kasama ang asawa mo. Habang ang kapatid ko ay namatay, na punong-puno ng pangako mong rerespetuhin mo siya. Tumingin sa akin si Sarah. Ang galit sa mga mata niya ay napalitan ng awa. Clarice, pasensya na kung kailangan mo pang masaksihan to. Pero hindi lang ikaw ang biktima rito. Ang kapatid ko, pinangakuan ni Marco, nahihiwalayan kanya oras na lumaki si Liam. Pinaniwala niya si Vanessa na ang pagsasama ninyo ay isang contractual arrangement na lang para sa pera at ari-arian. Pinaniwala niya ang kapatid ko na siya ang tunay niyang mahal. Parang may sumabog sa loob ng ulo ko. Lumingon ako kay Marco na ngayon ay nakayuko na lang at hindi makapagsalita. Ang lahat ng mga overtime niya, ang mga regalong ibinibigay niya sa akin na akala ko ay bunga ng pagmamahal, ay tila mga suho lang pala para hindi ko mapansin ang dumi sa likod niya. Totoo ba, Marco? Mahina kong tanong. Sinabi mo sa ibang babae na hindi mo ako mahal? Na pera lang ang dahilan kung bakit tayo magkasama? Hindi, Clarice. Hindi ganun yun. Kailangan ko lang sabihin yon para tumigil si Vanessa sa paghingi ng atensyon. Paliwanag ni Marco. Pero bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay lalong nagpapabaon sa kanya sa hukay. Dito na sumabog ang galit ko. Kinuha ko ang unang bagay na mahawakan ko, isang vase sa sala, at ibinato ko ito sa direksyon niya. Wala kang kwenta. Ginamit mo kaming dalawa, ginamit mo ang bata. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumakbo si Liam palabas ng pinto. Umiiyak ang bata. Tila hindi na kinaya ang ingay at ang bigat ng mga naririnig. Agad kaming natigilan. Liam! Sigaw ni Marco at ni Sarah nang sabay. Hahabol sana si Marco pero hinarangan ko siya. Huwag kang lalapit sa kanya.
Wala kang karapatan. Lumabas kami para hanapin ang bata sa dilim ng gabi. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak muli. Habang naghahanap kami sa loob ng subdivision, nakasabay ko si Rico na noon ay tila kanina pa nagmamasid sa labas ng bahay namin. Clarice, nakita ko si Liam. Tumakbo siya papunta sa parke. Sabi ni Rico, "Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Pabayaan mo muna si Marco. Lalo lang gugulo ang isip ng bata kapag nakita niya ang tatay niya ngayon." Sa sandaling iyon, si Rico ang naging sandalan ko. Habang naglalakad kami sa gitna ng ulan, nararamdaman ko ang init ng kanyang presensya. Salamat, Rico. Hindi ko na alam kung paano ko kakayanin to kung wala ka. Nahanap namin si Liam na nakasilong sa ilalim ng slide sa playground. Nanginginig sa takot at ginaw. Nilapitan ko siya. Sa kabila ng galit ko kay Marco, nang makita ko ang bata, ang tanging naramdaman ko ay awa. Hindi niya hiningi na mabuo sa gitna ng kasinungalingan. "Liam, halika na. Uwi na tayo," malamig kong sabi. "Ayaw ko po kay Papa." Sinungaling po siya, hikbi ng bata. Sabi niya sa amin ni Mama, "Ikaw daw ang masamang tao, kaya hindi kami pwedeng pumunta dito. Pero mabait ka naman po, Tita Clarice. Ikaw ang nagpatuyo ng buhok ko." Napapikit ako sa sakit. Hanggang sa bata, nagtanim ng maling kwento si Marco. Nilason niya ang isipan ni Liam para protektahan ang sarili niyang imahe. Nang makabalik kami sa bahay, nandoon pa rin si Officer Sara at si Marco. Pero sa pagkakataong ito, may kasama na silang abogado. Ito si Attorney Peralta, ang matalik na kaibigan ng pamilya ni Vanessa. Engineer Salvador, nandito kami para pag-usapan ang kustodiya ni Liam at ang mga ari-ariang ipinangako mo kay Vanessa na nakapangalan na pala sa inyong mag-asawa. Matikas na sabi ng abogado. May hawak kaming mga dokumento at mga voice records ng mga pangako mo. Maaari itong maging basehan ng kasong concubinage at damages para kay Mrs. Clarice Salvador. Tumingin sa akin si Marco, desperado. "Clarice, ayusin natin to. Huwag mong hayaang sirain nila ang career ko. Mawawalan tayo ng lahat kapag itinuloy nila ang kaso." "Tayo?" Natawa ako ng mapait. "Marco, walang tayo. Ikaw lang ang mawawalan. At sa totoo lang, kulang pa yan sa ninakaw mong 10 taon ng buhay ko." Doon nagsimula ang masalimuot na legal na labanan sa loob mismo ng pamamahay namin. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng saya. Ngayon ay puno na ng mga papel, demanda at sumbatan. Hindi rin tumigil ang biyenan kong si Doña Esmeralda. Araw-araw siyang tumatawag, pinagsasabihan akong maging asawa at magpatawad para sa kapakanan ng pamilya. Isang hapon, habang wala si Marco, binisita ako ni Aling Marta. May dala siyang isang lumang kahon. "Clarice, Keisha, ito ang mga sulat ni Vanessa na hindi niya naibigay kay Marco," sabi ng matanda. Binasa ko ang ilan at sa tingin ko, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi lang si Marco ang may itinatago. Binuksan ko ang kahon. Doon ko natuklasan ng isang lihim na mas lalong magpabaligtad sa sitwasyon. Sa loob ng mga sulat, nalaman ko na si Vanessa ay may balak palang takasan si Marco bago siya nagkasakit. At may isang pangalan na paulit-ulit na nababanggit sa mga sulat niya, isang lalaki na tumulong sa kanya sa probinsya noong mga panahong wala si Marco. Ang pangalang yon ay ang mismong tao na inaasahan ko ngayon, si Rico. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko si Rico na nakatayo sa tapat ng gate namin. May dalang bulaklak at nakangiti sa akin. Hindi ko alam kung sino ang kakampihan ko, sino ang paniniwalaan ko, at kung sino sa mga taong nakapaligid sa akin ang may hawak ng tunay na katotohanan. Parang isang malaking laro ang buhay ko at ako ang tanging hindi nakakaalam ng rules. Habang papalapit si Rico sa pinto, dahan-dahan kong itinago ang mga sulat. Kailangan kong mag-ingat. Sa bahay na ito, ang bawat yakap ay may kalakip na patalim at ang bawat salita ay may nakatagong lason. "Clarice, okay ka lang?" Tanong ni Rico pagpasok niya.
Parang nakakita ka ng multo. Wala ito, Rico. Pilit akong nangumiti. Salamat sa pagpunta. May gusto lang sana akong itanong sa'yo tungkol sa probinsya ni Vanessa. Nakita ko ang panandaliang pagbabago sa ekspresyon ni Rico. Ang dati niyang maamong mukha ay tila naging bato sa isang segundo bago muling bumalik sa dati niyang ngiti. Anong tungkol sa kanila, Clarice? Tanong niya habang dahan-dahang isinasara ang pinto sa likod niya. Dito ko naisip na baka ang pagdating ni Liam ay hindi lang basta pag-amin ng isang kasalanan ni Marco, kundi simula ng isang mas malaking plano na matagal nang inihanda ng mga taong akala ko ay kakampi ko. Nanatiling kalmado si Rico, pero ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa pagkakahawak sa dalang bulaklak. Clarice, huwag mo nang isipin ang mga bagay na magpapasakit lang ng ulo mo. Nandito ako para sa iyo, di ba? Sabi niya, sabay hakbang ng mas malapit sa akin. Ngunit hindi na ako ang dating Clarice na madaling mapaniwala. Binuksan ko ang isa sa mga sulat ni Vanessa at binasa ang isang bahagi ng malakas. Rico, salamat sa pagpapadala ng pera habang wala si Marco. Alam kong ginagawa mo ito dahil ayaw mong malaman ni Clarice ang totoo, pero hindi ko na kayang itago ang bata sa kanya. Tumigil si Rico. Ang kanyang ngiti ay tuluyang naglaho. Clarice, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang yon dahil pinsan ko si Marco. Ayaw ko lang na masira ang pamilya nyo, kaya tinutulungan ko silang manatili sa probinsya. O ginawa mo yon dahil gusto mong masolo ako? Bulyaw ko. Gusto mong manatili sila doon para unti-unti mong makuha ang tiwala ko habang niloloko ako ng asawa ko? Pinapanood mo kaming masira habang nagpapanggap kang bayani. Sa gitna ng aming pagtatalo, bumukas ang pinto at pumasok si Marco kasama si Officer Sara. Bakas sa mukha ni Marco ang pagod, pero nang makita niya si Rico, sumabog ang galit niya. Rico, ikaw pala ang nagbibigay ng impormasyon kay Sara tungkol sa mga property natin. Ikaw ang nag-udyok kay Vanessa na lumapit kay Clarice bago siya mamatay. Nagkagulo sa loob ng sala. Nag-away ang magpinsan habang si Sara ay pilit silang inaawat. Doon ko napagtanto na sa loob ng 10 taon, napapaligiran ako ng mga ahas. Ang asawa kong taksil, ang pinsan niyang may masamang balak, at ang biyenan kong walang pakialam sa nararamdaman ko. Tama na, sigaw ko. Sapat na para tumigil silang lahat. Umalis kayong lahat sa bahay ko. Marco, tapos na tayo. Rico, huwag mo na akong lalapitan. Sara, kunin mo na si Liam. Ibigay mo sa kanya ang buhay na deserve niya malayo sa mga taong ito. Pero Clarice, saan ako pupunta? Tanong ni Marco, desperado. Wala akong pakialam. Malamig kong sagot. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin bago pa tayo ikasal dahil sa mana ko sa mga magulang ko. Layas! Kinuha ni Sara si Liam. Bago sila lumabas, lumingon sa akin ang bata. Sorry po, Tita Clarice. Ngumiti ako sa kanya ng pilit. Ang batang yon ang tanging inosente sa lahat ng ito, pero siya rin ang naging susi para mabuksan ang mga mata ko sa katotohanan. Lumipas ang mga buwan. Itinuloy ko ang demanda laban kay Marco para sa legal separation at damages. Dahil sa tulong ni Officer Sara at sa mga ebidensyang nakuha namin, nakuha ko ang hustisyang nararapat sa akin. Si Rico naman ay lumayo na rin matapos mabisto ang kanyang mga motibo. Ngayon, mag-isa na ako sa bahay. Tahimik na muli ang paligid, pero sa pagkakataong ito, ang katahimikang ito ay hindi na puno ng kasinungalingan. Ito ay katahimikan ng paghilom. Natutunan ko na hindi lahat ng kamukha natin ay kakampi natin, at hindi lahat ng nananatili sa tabi natin ay tapat sa atin. Mahirap magsimula muli, pero mas mahirap mabuhay sa isang mundong gawa sa buhangin na anumang oras ay pwedeng gumuho. At yan ang kwento ni Clarice. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang mabigat at punong-puno ng aral na karanasan ang ibinahagi sa atin ni Clarice. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig.
at sa paglaan ng oras para samahan kaming himay-himayin ang mga masalimuot na kwento ng buhay. Sana ay may napulot kayong aral na ang katapatan ay pundasyon ng anumang relasyon at ang katotohanan, gaano man kapait, ay laging mas mainam kaysa sa matamis na kasinungalingan. Muli, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. I-follow niyo na rin po ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwento at updates. I-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na mga ka-confess. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat po kayong lahat at God bless.